4 ang bedrooms, 4 ang banyo at may attic. Soundproof ang mga dingding kaya di nyo maririnig ang mga katabing units. Tamang-tama, hindi nila maririnig kapag nag-aanuhan tayo. Bagong kasal kasi kami. Actually, ako yung pang-4 na wife niya. Sana nga ako na yung last, di ba, Han? Congratulations. Dahil ako na yung last? Wag. Hindi ako nagpapahalik. Sa leeg na lang. Sa tenga. Sa leeg. Hawakan mo dibdib ko. Honey, kunin na natin okay tong na. bahay. O, di sige. Kunin na natin. Oo, gusto ko Hello? na to. Sumigaw ka. Lakasan mo. Masarap ka. Diba? Yun ang gusto mo. Diba? Umaray ka. Aray. Ang sarap. Aray. Ano naman? Grabe. Kainis naman tong si Fatima, matatalo pa ata ako. Ano yun? Parang may humihingi ng tulong. Ma'am, kaibigan ko ho, inaatake ng hika. Okay. Honey? So how long did it take you with the guy? 30 minutes? Kami, 20 minutes lang Humingi ba sa'yo ng repeat? Oo, 3 beses pa. At 3 beses ko rin siyang tinanggihan. Performance. 8? Sa akin, 5 lang. Talo ata ako Size. 6? 6 din. Grooming. Ay, 5. Ay, 5 talaga. Amoy na amoy ko sa kanya ang basketball court ng barangay. At kung maghilik, parang nagdidribble. Best friends kami ni Fatima. College days pa namin. We have this game. We share the same man. Pero hindi naman sabay. Magkasunod. Then we compare notes. Sa panahon ngayon, napakadaling pumikap ng lalaki. Mag-shopping ka lang sa mall, pagbalik mo, pwedeng may bitbit ka na. Pero di kami mga puta No way. Gusto lang naming mag-enjoy at i-share with each other ang katawan ng lalaki. And what better bonding can there be for friends like us? Nagsimula ang lahat 5 years ago, nang unang ma-virginize si Fatima. Heaven pala talaga, Janelle. Masakit pero masarap. Kailangan matikman mo yun. Kanino? Wala naman akong boyfriend. Bakit? Boyfriend ko ba yun? Nakilala ko nga lang yun sa likod ng auditorium, no? Palaban yun. I'm sure papayagin sa'yo. No way! Alam mo naman conservative ako Akala ko ba ang iyo akin? Tapos ang akin iyo. Ayoko nga. Malaki ba? Ikaw talaga. Kung ano ginawa niyo ni Fatima, eksaktong ganun din ang gawin mo. Ang galing mo talaga. Pang-ilan na ba ako? Pangalawa. Doon nagsimula ang game namin. Pero may mga rules. Bawal mag-repeat. Tama at bawal sa kapwa babae. At bawal magsikreto sa isa't isa. At bawal ang ma-in-love. From now on, walang mag-violate ng rules. Agree? Agree! Ang pagkakaibigan namin ni Fatima ay pagsasamang pinagtibay ng panahon at ng libog. Well, sino yan? Hello? Sino? Demi? Si Demi. Barkada naming lagi ring naghahanap ng sex. Pero kung sa amin, ang encounters ay laging enjoy. Sa kanya, ito ay laging disaster. Janelle! Janelle! Ay, sir, maraming salamat po. Bakla ka? Ano ka ba? Ay, ano ba? Kanina ka pa palang madaling araw dito. Bakit ngayon ka lang kasi tumawag? Nahihiya ako Sus! Nahihiya daw.
If I know, nag-enjoy ka sa mga inmates. Ang sarap, no? Tsaka bakit wala kang pang-bail? Ano bang nangyari? Estudyante daw siya. Tsaka matangkad. Guwapong-guwapo. Ew! Di ba pag matangkad, usually, hindi manloloko? At saan mo naman natutunan ang logic na yan? Sa College of Homosexual Enterprises? Hold up to! Ang pangit-pangit mo, bungi ka pa! Pangit! Pangit! Dami tigyawan! Hoy, ano yan? Tumigil na! Hey, let's go, Sago. Sige na! Tawin niyo ako! Halika na, Demi! Umalis na tayo dito! Sandali, ano ba kayo? Kayo naman bad timing naman kayo Ba't nyo ba ako kagad dilabas dito? Naku, ikaw talaga. Mahilig ka talaga sa kriminal. Halika na nga, tara na nga. Halika na. OFW ang parents si Demi. May kanya-kanya ng pamilya sa ibang bansa. Kaya si Demi, kung saan-saan naghahanap ng init ng pagmamahal. Basta, eventually, I'll find the right guy. Demi, yung right guy, ilusyon lang yan. Palibhasa, cynical na kayo Hay nako, basta ako, hindi ako kagaya nyo na walang inatupag kundi maghanap ng lalaki. Nel, makinig ka nga muna sa akin. Loka, mas importante to. Sino ba yan? Si April, 13 ang mga kapatid na umaasa at walang trabaho ang mga magulang. 3 ang trabaho para kumita. Kaya noon pa, gustong takasan ng magulong pamilya at mag-migrate sa ibang bansa. Kaya lang. What do you mean I'm rejected? Does that mean I cannot go to the US? Look, miss, I'm very sorry, but you can reapply. Pucha naman, no? Na-reject ka na naman? Kaya nga hinihingi ko yung tulong mo eh. Saan mo naman gusto pumunta ngayon? Sa Australia. Ay nako, tinatakasan mo lang problema mo eh. Makapagsalita naman. Kayo na kaya pumasa ng pamilya ko? Kayo na kaya? Alam mo, kahit sa bansa ka pa rin pumunta, guguluhin ka pa rin nila, no? Basta gusto ko na umalis ng Pilipinas. Kaya Janelle, tulungan mo naman ako. Kahit sa bansa, basta first world. Ayoko na ng bansa naghihirap eh. Tsaka gusto ko na tumira kasama ng mga puti. Hindi ka nationalistic? Alam mo, April, aminin mo na kasi na gusto mo lang makatikim ng malalaking titi. Oy, bakit? Hindi ba lahat tayo dito, titi adik? Ikaw? Kayo. Di ba titi adik kayo, titi adik? Kaya? Ayun na ko! Basta ako, walang love sa akin. Ayokong ma-in-love. Love makes you lose control. Gusto ko mawala ng control. Sa panahon ngayon, dated na ang pag-ibig. Sino ba ngayon ang tumatagal? Sino ba ngayon ang faithful? Tell me. Ang pag-ibig, ilusyon lang. Kagaya netong si April. Paano naman ako naging ilusyon? Ang sabihin mo, Junel, natural lang na malibog ka. Miski nga nung nasa UP pa tayo Ang favorite place mo yung sa tapat ng Oblation. Ako hindi man lang in love. Kasi 16 years old ako noon na-virginize. Walang logic doon. Meron. Hirap ako ma-in-love kasi nauna yung sex kesa love. Kumbaga, mas naunang tumibok yung puki ko kesa sa puso. Bastos ka na, puta ka pa. Bastos. Janelle, may problema ulit. Si Papang, may problema na naman sa kanyang second family. Earliest memory ko, 5 years old ako. Saan ka na naman pupunta? Sa mga babae mo, no? Sumagot ka, walang yaka. Ilang beses mo na akong pinangakuan. Sabi mo, hindi ka na uulit. Pero sige ka pa rin ng sige. Hindi ka nahihiya? Ayun yung anak mo. Hindi mo ba ako Babae titigilan? rin. Bibigkusan na kita! Sige. Saktan mo ako. Diyan ka lang naman magaling eh. Tama na yan! Away sila ng away ng mamang. Nagtago ako sa bodega at doon ako umiyak ng umiyak. Ano hong nangyari? Janelle,
Mabuti na raw siya. Kaya lang ang sabi ng doktor, kailangan ikas ang kaliwang paa niya. Janelle, pasensya ka na ha, medyo gipit lang kami ngayon. Ito naman kasi si Macho eh. Sinabi ko na sa kanya na huwag siya mag-skateboard sa may tulay. Siya nga pala, Janelle. Yung isa mong kapatid, si Trisha, magdidibo na. Baka naman pwedeng sponsoran mo yung party niya. Maski dun sa may basketball court, okay na dun. Dun sa may barangay. At saka huwag mong kalimutan, isali mo na rin yung pagpapafacial niya, ha? Sobra ka kasing generous eh. Okay lang yun, mabait naman si Auntie Eme. Sa lahat na naging kabit ni Papang, siya lang hindi atribida. Tsaka at least sabay-sabay ko magtatapos sa mga kapatid ko, pati na rin ang half-brothers at half-sisters ko. Alam mo, gaga ka. Sige, bye. Bye! Lola, ako na pong magpapaypay niyan. Kasi po mainit na po dito eh. Ano ka mo? Magpapaypay po, ako na po. Oh, hindi na. Ako na. Tama na. Lola, gusto niyo dalhin ko na po yung merienda niyo dito? Ano? Lola! Merienda po. Oo, sige. Kanina pa nga ako gutom eh. Lola, padating po sila Dali. Pagalitan niyo po Hi, Mami! Oy, kayong dalawa ha. Inumaga kayo. Ano na lang ang sasabihin ng parents niyo? Pinababaya ko kayo? Hindi naman po nila malalaman, Mami. Di ba hindi ka naman magsusumbong? Mami, pakuha po ng 2 isaw, lista niyo na lang sa listahan ko. Mami, ako din, ha? Sure. Thank you po! Mga bata. Walang araw na hindi pwedeng hindi kami magkita ni Fatima. Marami akong pamilyang sinusuportahan. Pero sa totoo lang, kay Fatima ko lang naramdaman na parang may pamilya ako. Si Fatima ang pamilya ko. Pagkasama ko siya, parang nagbubukas ang mundo. Sino mauna? Ako naman. Go! Ang galing-galing mo. Ha? Talaga? Sa mga lalaki, yan ang gusto ko. Sport na sport. Talaga? Hawakan mo ko. Ha? Talaga? Lower. Ha? Talaga? Lower. Ha? Talaga? Ang bagal mo naman. Ooh. So ano uling pangalan mo? Eros. Wow, iba. Anong work mo? May small business ako. Gumagawa kami ng potteries for export. Alam mo, maraming klase ng potteries. May gawa sa clay, may gawa sa plastic, may disposable, at may pangmatagalan, at may transparent. Interesting. Importante ang lagi nag-e-eksperimento sa sex. Kung hindi, magsasawa ka. Parang fettuccine. Hindi naman pwedeng laging fettuccine. Dapa. Ha? Sabi ko, dumapa ka. Paano ko dadapa? Maraming klase ng pagdapa. May nakadapa ng nakabukaan legs, nakadapa ng nakapikit, nakadapa ng submissive, o nakadapa ng nagkukunwari lang na submissive pero actually, siya ang may hawak ng power. Hubad! Anong klaseng hubad? Kasi
May hubad na mabilis, merong dahan-dahan, meron namang pangitaas lang o buong katawan. Hay, ako na nga! Ikaw ha, huwag matigas ang malaki mong ulo. Makinig ka sa akin. Huwag kang tango ng tango. Attention! Anong klaseng atensyon? Kasi maraming klaseng atensyon. Merong atensyon na naninigas ang buong katawan. At may naninigas namang kalating katawan lang. Ang weird ng mga sinasabi. Lalagyan pa ng plaster ang bibig. Eh, bigla nasira ang aircon. Ito pala si Gago, di makatiis sa init. Guess what we did? I like you, Eros. Anong klaseng like? Kasi iba't ibang ibig sabihin ng like. Ay, halika mo na lang ako. Ang init. Doon tayo sa malamig. Dito tayo sa refrigerator. Kayo talaga ng kaibigan mo. Pareho kayo pero iba kayo. Siyempre, best friends kami. Anong klaseng best friend? Basta, Performance 7. 8, Hygiene 9. 9, Oral performance 10. refrigerator 10. Pero mas nag-enjoy yata siya sa akin. Sa akin yata. Hindi, no, sa akin. Sa akin. O sige, i-rewind natin. Okay. Sinong mas magaling? I like you, Eros. Halika mo na ako. So, magkita na lang tayo bukas para sa signing ng contract. Okay. Thank you. Kumusta ang papa mo? Ayun. Masaya pa rin sa mga babae niya. Respetuhin mo naman yung tao. Respetuhin? Pagkatapos kayong ipagpalit sa maraming babae? Ako rin naman eh. Nilayasan ko kayo. Meron din akong lalaking. Oh, edi lahat tayo masaya. Tanggap ko nang hiwalay sina Mamang at Papang. Tanggap ko na ring pareho silang may kabit. Ang mahirap makasanayan, suportado ko pati luho ng kabit nila. Daig ko pa ang DSWD. Takot na takot ako eh. Marami naman nagkukrusin dun sa film center sa likod ng CCP. Hindi naman nahuhuli. Sa likod ng CCP kung saan may republika ng mga bakla. So ano nangyari? Ang pogi mo talaga. Tulis! Huwag ka matulis!
tapang mo, ha? Kayo, binababoy niyo itong lugar na to. Wala kayong respeto sa kultura nating mga Pilipino. Mamang pulis, inosente po ako. O sige, ano pang hinihintay mo? Ibaba mo na ang zipper ko. Ano po? Ibaba mo na ang zipper ko. Opo. Guess what? Nagpa-landscape ako. Nagpa-landscape ka? Bakit? Maluwag na ba yan? Gaga, type ko lang. Virginary ako ngayon. Virgin nga ako. Fatima, ikaw din. I-sponsor kita. Ayoko nga, wag na salamat na lang. O ikaw, kumusta yung application mo sa Australia? Tinulungan ko na nga, na-reject pa. Hay nako, it's their loss, not mine. Na-reject ka na naman? Marami pa namang ibang bansa dyan. Palagay ko yung pangalan kong malas. Palit ako kaya ng ibang buwan. June. Sa 5 years naming pagkakaibigan, laging sinasabi ni April na gustong-gusto niya makapunta sa ibang bansa para maiwan na niya ang magulo niyang pamilya. Pero maski kailan, di pa kami nakakapunta sa bahay nila. Nagsususpetsya kami minsan na baka gawa-gawa lang niya ang kwento tungkol sa pamilya niya. Hoy! April, sa Sunday doon naman tayo uminom sa inyo. Oo nga. Wag na, utango pa kayo ng tatay ko. Binibentahan ko ba naman ang bagong top of the line bathroom set namin? Yung puro marble talaga. Ang sabi pa naman sa akin, hindi daw practical yung gamit. Ang yabang talaga nun. Totoo naman, Fatima eh. Isang bathroom set nyo, 300,000. Matatakot ang tao maligo doon. But don't worry, may bumili sa akin ng townhouse. Mukhang interesado sa mga ganyan. I-refer ko sa'yo. Talaga? Thanks, Janela. Lifesaver ka talaga. Akala siguro nung mama, mga lesbians tayo. Idikit mo nga yung boobs mo sa boobs ko. Hi, everybody! Sandali! Sinusundan mo ba kami? Oo. Mga patri to. Yung sinabi ko noon. Thank you. Sandali. Ano ba? Tapos na tayo ha? Ganun lang ba yun? Wala nang kadugtong? Oo, ganun lang yun. Kaya malis ka na. Bakit ako aalis? Gusto kong bigyan niyo ako ng one more chance. Kung di ka aalis, talagang mawawalan ka ng chance. Kapag umalis ako, di lalo akong mawawalan ng chance. Pwede ba? Tigilan mo na nga kami. Umalis ka na nga. Sige, aalis ako pero pahawak muna sa pisngi. O sige, hawak, bilis. Ang weird ni Mr. Refrigerator. Akalain mo? Siya si Washington Ruiz, yung sikat na sportsman. And so? Di mo ba alam, may reputation siya. He has the biggest cock in town. Para daw po si Meralco, hindi napupunde. O sige. Oh, talaga? Ano pa? At saka yung Washington na yan, alam mo ba? Memory capacity nito malaki. Hindi nyo alam? Ano naman ang weakness niya? Malalaking boobs. Killer tong akin. Mas killer tong akin. So you see,
wala nang problema. Anong ipapakita mo sa akin? Yung medalya mo sa swimming? Sa basketball? Eh yung grades mo, kailan mo ipapasa? Lagi ka na lang bagsak. Hindi ka nag-aaral. Kawawa naman. Dapat matuto kang wag laging umiiyak. Aso lang yan. At wag mo masyadong mamahalin ang isang bagay para hindi ka nasasaktan kapag ito ay nawala. Sarap i-baby. Oo nga eh. Bagay siya sa atin, di ba? Oo nga. He's worth our time. Uy, ayan siya oh. Cute siya, ha? Sexy na katawan niya. So, who's first? Gusto mo ikaw na? Bawasan mo yung kayabangan, ha? Ikaw na. Pakita mo sa kanya na ikaw ang God's gift at hindi siya. Bibitin ko siya ng patiwarek. Turuan ng leksyon. Yeah. Pag tinitigan mo yan ng matagal, nagsasalita yan. Don't worry. Alam ko lingwahe ng mga suso. Matamis pala yung dila mo. Kaya palalapitin ka ng mga babaeng langgam. Mabuti naka-alis ka sa kanila. Join us. Selosa ako eh. Gusto ko, ako lang. Ngayon alam ko na kung anong pinagkakaguluhan nila. Sensitive yan. Madaling magtampo. Akala ko ba marami na siyang karanasan? Hoy, di ba experience ka na? Lahat ng experience ko first time. Ba't Washington ang pangalan mo? Frustrated history teacher ang daddy ko. Jefferson ang pangalan niya. Sorry ah. Okay lang. Tita ko nga Evita ang pangalan eh. Evita?
Oh, baka mag-orgasm ka na niyan. Orgasm? Ganong orgasm? Gusto ko yan. Hindi ako nagpapalik. Ang galing mo. Ang galing-galing natin. Sige, ganyan. Linisin mo yan. Hi, Dad. Hanggang ngayon ba akala mo talagang ginawa yan ng Diyos para kabaliwan ng mga babae? Kanino pa ba ako nagmana? Tinigilan ko na ang pagka-playboy mula nang mamatay ang mami mo. Ikaw, kailan ka titigil? Dad, nag-i-enjoy lang. Dad, disappointed ka ba sa akin na hindi ako katulad mo? Kasi nga, yang ulo sa ibaba ang ginagamit mo. Washington? Alam mo, kung minsan talagang kinakausap ko ang daddy, sa tingin mo nasisiraan na ba ako? Last year lang namatay ang daddy. For me, he's the most important person. Siya kasi nagpalaki sa akin mula nang mamatay ang mami ko. Medyo frustrated nga lang siya kasi hindi ako kasing business-minded niya. Puro babae daw ang inaatupag ko. Wala akong choice Hindi ko makontrol. Lalo na kung kasing ganda mo. Oh, baka mag-orgasm ka na naman yan. Oh. Hello? Oh, malaki nga ba? Yun ang pinakamalaking parte ng katawan niya. Rating. 10? Abot kisame! Dapat, mas mapataas ko pa pag kami naman. Maghintay siya. Here I come. Sandali. Bakit? Just for once. Can you keep still? Huh? I've been observing you kanina pa sa bar. You don't keep still. Para kang lagi may pupuntahan. Sayang ang oras Hawakan mo dibdib ko. Huwag kang lumapit. Imaginein mo lang na ginagawa mo ang lahat ng iuutos ko. Papatunayan ko sa'yo we can make love without touching our bodies. Ano ba yan? Come on, subukan mo lang.
Imaginein mo na hinahawakan mo ang dibdib ko. Nararamdaman ko ang haplos mo. Tumatago sa katawan ko. Ibaba mong kamay mo. Ibaba mo pa. Hanggang sa pusot ko. Nag-iinit na ang mga lamang ko. Dahil nag-iinit na rin ang kamay mo. Ngayon, hindi na ako magsasalita. Sabay tayo mag-i-imagine na nagsisex tayo. Ibang klase. Kakaibang satisfaction. Wag. Kung gusto mo, imaginein mo na lang. Hindi ako inuutusan ng sino mang babae. Alam kong malakas at magaling ka. Pero pagbibigyan mo ko, naintindihan mo. Huwag kang kumilos. Huwag mo akong yakapin. Huwag kang manigas. Hindi ka pwedeng magkaroon ng reaksyon. Relax lang ang katawan mo. Pag hindi mo na kaya, sumigaw ka. Sino ngayon na mas magaling sa atin? Ikaw o ako? Thanks. So paano? Kita tayo ulit? I'll call you. Bye! Ate, dahil gwapo yung date mo, doblehin mong allowance ko bukas ha. Sige, kumuha ka rin dyan sa bag ko, maski magkano. Wow, thank you! Ay. Sandali. Hi. Hi, good morning. Thank you. Pakiligay ko rin yung name niya at card number. Wag na lang. Thank you, ah. Okay. Thank you, Miss Enriquez. So, tomorrow, dadaan na lang po ako sa office nyo para kunin yung cheque for lot 17 Block 6. Thank you so much. Thank you. Hintayin Thank kita. you. Okay. Days after natikman ko si Washington, di ko pa rin siya makalimutan. Ang galing niya sa kama. Para akong kinuryente, diretso sa puso, at hindi matanggal ang ngiti ko. Ganito rin kaya ang nararamdaman ni Fatima. Alam mo, dito ako unang nahalikan. Labas dila, Lola? Ikaw talaga, oh. Conservative kami noon.
Ang first kiss ang pinakamahirap makalimutan. Nagmamarka habang buhay mo sa mga labi mo. Ang swerte talaga ng lolo sa inyo, miski patay na siya. Hindi ang lolo mo. Ha? Ibang lalaki. Ang lolo mo ang pinakasalan ko, pero si George ang great love ko. Eh siya yung nasa Amerika na lola, di ba? Oo. Lola, may ibang pamilya na ho yun. At saka ang tagal-tagal nyo nang hindi nakikita nun eh. Sinabi ko bang magkikita kami? Kinukontento ko na lang ang sarili ko sa lugar na ito. Love you, Lola. Love you too. Huy, may announcement ako. Huy! Lagi ka nalang puyat. Kayo kaya magturo ng tatlo-tatlo. Sa aking isa kong tinuturuan at tanga-tanga. Bakla, ano ba kasi i-announce mo? Natagpuan ko na si Mr. Right! Congrats! Teka. Sigurado ka bang mister yan? Asa na siya? Pakilala mo agad. Nagbebenta ng native potteries. Yung pang-export. Potteries? Oo, nagpa-order nga ako ng marami kasi gagamitin namin sa window dressing na Rustans. Doon ko nakilala ang may-ari. At kahit siya ang may-ari, gumagawa pa rin siya ng native potteries. As in, hands-on siya. Napaka-artistic niya talaga, no? Para sa akin, sa buong Makati, siya ang may pinakamagaling na kamay. Ay galing ako Makati kanina sa embassy. Natanggap ka na? Sa Canada ba to? Ay hindi, di ba na-reject na ako doon last week? Tinry ko pa nga mag-dance through pero wala rin. Sa Holland to. So, may visa ka na? Wala. Nareject ka na naman? Diba luwag-luwag ng bansang yun? Ewan ko ba sa mga bansang yan? Naku, feeling ko nakakaderive sila ng unusual pleasure sa laging pag-reject sa akin. Pucha naman, wala namang ganyanan. Uy, okay lang yun. So, pwede ko na ituloy yung kwento ko? Oo nga, so asan si Mr. Right? Parating na yun anytime. Ang sarap pa na ma-in love. Sos, ginoo, ilusyon. Hindi mo kasi naiintindihan eh, kasi wala kang kapasidad na magmahal ng tao ang mahal mo lang bansa. Alam nyo mga girls, sana maramdaman nyo to. Ang sarap talaga ma-in love, para kang babing ngayon lang natutong umuha. Alam mo yun? So, umuuha ka pag nagme-make love kayo? Pag in love ka pala, para kang gutom na, hindi mabusog-busog. May glow ka sa mukha. Ay, ayun na pala siya. Hi, everybody. Hi! Siya si Mr. Right. Ang cute niya, no? Bagay kami. Eh si Mr. Refrigerator yan eh. Eh natuhog na namin yan, diba Eros? Natuhog ka na namin? Anong ibig sabihin ng natuhog? Maraming ibig sabihin ng natuhog. Merong natuhog sa barbecue, merong natuhog sa loto, meron namang... Sandali! I demand an explanation. Barbecue stick? Teka, Demi, sandali. Yung in-order mo, hindi pa ba yan? O baka buong barkada gusto mo nang tuhugin. O ayan pa si April. Hi. What type? Demi? Ay, alam mo, naguguluhan nga ako eh. Ayoko siya isipin pero ang kulit ng utak ko. Palagi siyang naiisip. In love ka nga. Sino ba yun? Di mo kilala yun. Tsaka hindi naman love to. Minsan lang kami nag-make love, tapos love na. Baka ginayuma lang ako. Uy, secret lang natin to ha. Secret! Alam mo, bakit hindi na lang kayo mag-make love ulit? Tapos, pakiramdaman mo yung sarili mo para maintindihan mo yung feeling mo. Di pwede. Rule nga namin ni Janelle yun eh. No repeat. Eh di wag kayo mag-make love. Mag-usap na lang kayo. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Magtapat ka. Eh di lumabas pang ako ang nanliligaw sa kanya. Tsaka baka isipin niya easy girl ako at patay na patay sa kanya. Ang dami mo namang hang-ups. Eh, bakit hindi mo na lang siya kausapin? Pagkatapos, tanungin mo kung ano nararamdaman niya. Sabihin mo kung ano nararamdaman mo.
The best way to get rid of whatever it is you're feeling is to confront it. No need, temporary lang naman to. Tsaka makakalimutan ko rin naman siya. I don't think so. Kilala kita. Eh di kung hindi seryoso yung nararamdaman mo, di sana hindi ka nang istorbo ng kaibigan, di ba? Kumukonsulta lang po, no? Ngayon ko lang naman kasi naramdaman to eh. Eksakto, ngayon ka nga lang na in love. Naku, deadly yan. Washington. Fatima! Aalis ka na kagad? Wala sanang makakaalam nito ah. Of course. Bye. Demetrio, may a-announce ka na naman. Ang bilis naman ng mga pangyayari sa buhay mo. Oo nga, no? Don't tell us nakikipagbalikan ka na kay Eros. Hindi, no? Break na kami nun. Epiphany ako. Ano yun? Yung parang nung nagpakita si Angel Gabriel kay Mama Mary. Yung parang noong nagpakita si Mahal na Birhen kay Elsa. Nakakita ako ng revelation. Nasa park na naman ako. Park na naman! Bumalik ka na naman doon? Hindi. Ibang park na yan. Para makalimutan ko si Eros, ang manlulokong yun, then bigla na lang... Ano? Ano nga? Puta ka, wag mo kaming bitinin ha. Habang nakatingin ako sa isang hunk, yung umaalo ng dibdib dahil sa kapupunta sa Bodyworks, yung may umbok sa harapan na parang hindi naman labakara. So ano nga? Biglang di na lang siya yung tinitignan ko. May ibang mas may umbok sa harapan? Hindi. Ano nga? Naiihina ko eh. Ang nakita ko yung nasa likuran niya. Isang babaeng may pinasususong baby. Para silang Madonna and Child. Doon ko na-realize ang mission ko sa buhay. Alin ang magpasuso ng bata? Hindi! Alam ko na. Gagayahin mo si Charito Planas tapos aayusin mo yung mga park. Ganon. Hindi. Maging isang ina. Gusto kong magkaanak para maipagpatuloy ko ang lahi ko. Bakit? Karapat-dapat bang ipakalat yung lahi mo? Ayoko namang umampon. Gusto ko dugot laman ko eh. So paano? Maghanap tayo ng babaeng babayaran. Baby maker? Paano ka naman makikipag-sex sa isang babae? Eh kung pagiging presidente nga na pag-aaralan eh. You mean gagastusan mo yung buong 9 months na pagbubuntis niya? May naipon naman ako eh. Mamili ka na lang sa amin ni Fatima tapos bayaran mo na lang kami. Tama. Ayoko sa mga pokpok, no? Oo, yung sakit yan ah. Joke lang. Sorry. Please, tulungan naman niyo ako. Demetrio, sure ka kaya mo? Sa babae? Gusto mo, practice muna tayo?
Orte, ah. Pinsan daw to nung isa sa katrabaho ko. Nag-baby maker na daw to once eh. Kaya, kumbaga, may experience na. Diba? Ano ba naman tong lugar na to? Banda dun yata eh. Ito na ba yun? Tao po. Tao po! Tao po. Tao po. Ang init-init naman dito. Tao po. Ah, yes. Visitors. Is this about the Demetrio Pasalpo? Anong pangalan mo? Yung totoo? Rose. Teka, may iba ka pa bang pangalan? Aba, syempre. Alam nga na maibigay ko sa inyo mga personal na bagay-bagay tungkol sa akin, ano? Paano naman na malalaman na mapagkakatiwalaan ka, ha? Paano ko itakbo mo yung baby? Saan ko naman dadalhin, ha? Tsaka, bakit ba ang dami-dami nyo? Tsaka sino ba to? Sila ang mga ninang. Kailangan namin ng NBI clearance, teen, birth certificate. Kompleto ba ang papers mo? Maganda ba lahi mo? Maganda naman talaga ang lahi ko, di ba? Ha? Sino ba talaga magiging tatay? Pwede bang tumawad? Ano, tiyangge? Bakit hindi mo naman sinabi sa phone na bakla ka pala? Bakit? May diferensya ba? Aba, natural mahihirapan akong patigasin yan, ano? Puta! Bakla ka! Naku, maghanap ka ng ibang magpapatigas dyan, ano? Alis ka dyan! Batukan pa ako. Hello? Pinanganak talagang stalker yang si Eros. Demi, sandali. Sandali. Bitawan mo ko. Barbecue stick. Demi, mag-usap muna tayo. Tulungan niyo naman ako. Demi, pakinggan mo ako. Anong klaseng pakinggan? Ha? Nakita mo na naman yung ginawa mo? Hindi ka na nahiya sa ate Janelle mo. Ang laki na nang nagagastos na sa'yo, ah. Okay lang ho, Auntie Emma. Pasensya na. Mabuti na lang tumanggap ng bayad yung kabilang partido. Iniurong yung demanda. Bugbugin mo ba naman yung girlfriend mo eh? Niloloko niya ako eh. I love you siya ng I love you tapos meron pala siyang ibang sinasabihan niyan. Ang sabihin mo, ang bata-bata mo pa, puro I love you na yung laman ng utak mo. Titigil ka muna sa pag-aaral. Puro kalokohan ang natututunan mo eh. Papang, sayang naman. Nakapagbayad na tayo hanggang katapusan ng school year. Oo nga naman. Tama siya doon. Bakit? Nangihinayang ka sa mga ginagastos mo sa pagpapaaral? Hindi sa ganun. Pero ang dami na nating nagastos. Sayang nga naman ang gastos. Ako pa rin ang ama ng pamilyang ito. Kung nagre-reklamo ka sa mga ginagastos mo, hindi kita pipilitin. Ikaw nga dyan ang alok ng alok na tutulong eh. Tinitiis ko na parang inutil ako. Puro ikaw na lang lahat! Puro ikaw! Ikaw na lang lahat! Nagbago na yung isip namin. Ayaw na namin na areglo. Mrs., teka Aba, lang. teka lang. Hindi pwede yan. Magbabayad kami ng danyos. Mrs., hindi nyo magagawa yan. Nakapirma na kayo. Yang anak mo ang gago. Kababaeng tao ng anak ko. Ginugulpi niya. Mali yata pagpapalaki mo dyan eh. Abay, sira pa lang ulo mo eh. Ayan, kababaeng tao ng anak mo. Habol ng habol sa anak ko. Attorney, kausapin mo nga to. Ang hirap pala kausap nito eh. Ano? Gusto ko sana sumigaw. Pero ayokong mawala ng voice. Putang ina, saan ko ba pinark ang kotse ko? Since childhood, wala naman ako naramdamang pagmamahal mula sa kanila. Okay lang yun. Lahat na lang sa akin inasa. Pamilya ko, pamilya ni Papang. Pati si Mamang na 1 year ago nilayasan kami para sumama sa ibang lalaki. Ako pa rin na sumusuporta. Lahat na lang pasan ko. Okay lang yun. Huwag ka nga okay lang yun ang okay lang yun. Para kang sirang plaka. Sorry ah. Ang baba-baba ng tingin ko sa sarili ko. Ang pangit-pangit ko. No. You're a very beautiful person.
Nang hinawakan niya ako, alam kong magva-violate na ako ng rule. I wanted to have him again. At nang magsimula siya magkwento tungkol sa daddy niya, mas nahulog ang loob ko sa kanya. Iso-surprise ko ang dad. Mamaya, pagdating niya, sasabihin ko sa kanya na tatanggapin ko na yung suggestion niya na ako na magmamanage ng computer shop sa Manila. Aba, magandang birthday gift yan. Makakayo ko kaya yun, auntie? Gusto mo bang magnegosyo? Gusto kong pagbigyan si dad. Mare! Hello, dad. Andito pa ako sa bandang Makati. Bakit? Pabalita ko sa'yo. Eto nga, ang bilis-bilis na ng takbo ko eh. Good news. I'm sure matutuwa ka. Sige. Aasahan ko yan, ha? Pero wala tong meaning, ha? Oo, no commitment. Pero okay lang ba ko i-text kita? Of course. Pero hanggang dun lang, ha? Ayokong ma-in love. Don't be offended. Nothing personal. It's got nothing to do with you. Perfectly fine with me. Ang lalaki, hindi nasusolo. Ang love, hindi nasusolo. I believe in you. Wala na akong kawala. Na-violate ko ang rule namin ni Fatima. O ano? Bagay ba? Pinambili ko yung perang bigay mo. Pang happy birthday to me. Happy birthday nga pala, Mamang. Tapos na, pero thank you. Oh, kumusta ng mga kapatid mo? Kumusta kayo ng kumusta sa kanila? Ayaw nyo namang dumalo sa bahay. Nahihiya ako sa kanila eh. Sa'yo hindi. Uy, ikuha mo naman ako ng litrato para naman may matignan ako. Ayaw nyo na ba talagang umuwi? Masaya na ako sa boyfriend ko eh. Paano nyo ba nalalaman na in love na kayo? Bakit? In love ka na yata eh. Tinamaan ka na, no? Eh, sino yung lalaki? Eh, hindi ko nga alam kung gusto rin ako. Hello? Hello, sino to? Hello?
Fatima, anong ginagawa mo? Di namin maamin sa isa't isa, pero si Washington na lang ang gusto naming makasama. Ano ba? Pagod ka ba? Ako na nga bahala sa'yo. Alam mo namang sanay na sanay ako dyan eh. Ano ba? Talaga bang ayaw tumigas ng espasol mo? Ano ka ba? Ba't di ka makika-operate? Hindi yan ang problema mo. Ang problema mo yung dalawang babae. Hindi mawala sa isip mo. Dad, posible ba na dalawa sila pareho kong mahal? Hindi. Magkaiba kasi sila, Dad eh. Pagkasama ko yung isa, parang kulang. Kailangan ko sila pareho. You cannot have them both. Kailangan mo pa ba akong hawakan? Kasi naiirita ako eh. Umayos ka nga dyan. Gusto mo ba ng baby o hindi? Gusto. Manang! Manang, ito ulit ha. Sige. Oh, ayan. Kailangan ko pa bang inumin to? Ba't hindi na lang ako uminom ng Viagra? Hay nako, epektibo ang pait ng ugat niyan, no? Nakakadalawang puto ka na, para pa rin kahoy sa tigas yung ari mo. Ano mo bang araw at oras ang pinakamaganda? Kasi once lang namin gagawin to kaya dapat bullseye talaga. Hindi ba? Sinabi ko na naman sa'yo yun. Bakit mo kasi kailangan gawin yun? Alam mo, ang kulit mo bakla. Halos 10 beses mo nang itinanong yan sa akin eh. Ano kaya kung magbanding pa tayo ng mas matagal? Malay mo, baka ma-inlove ka sa akin, yung magiging anak natin, maging product of love. Loka? Asa ka pa, ha? Sa tingin mo, posibleng mangyari yun? Diyos ko, tanggapin na natin to, mama. Product of negotiation lang to. Okay? O tara na. Nothing doing. Oo nga. May naalala ko. Si Demi. Ngayong gabi yung schedule nila ng baby maker sa bahay niya. O ano? Ready ka na ba? Sandali. Baka gusto mo munang manood tayo ng X-rated film para makakuha tayo ng style. Alam mo na. Akin na nga muna yan. Ano ka ba? Hindi na kailangan. Ako nang bahala sa'yo. At saka, ayoko rin namang pumalpak to eh. Ano ba? Halika nga. Ano ba? Bakit ba ang likod-likod mo? Ilagay mo nga yan sa likod mo. Huwag mo naman ako sigawan. Bakla lang ako. Ang kulit-kulit mo kasi.
Na-arouse ka na ba? Hindi. Hawakan mo ko. Hawakan mo ko, sabi. Hindi dyan, dito. Ayan. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Natitiri ako. Ganon, ha? Ano ba? Balik ka nga rito! Ay, bakla! Ano ba? Ano ba? Balik ka nga rito! Huwag mo na akong pahirapan. Ito kaya. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Magpa-practice na lang muna ako. Text na lang kita uli. Pwes, hindi na makapaghihintay ang atay ng tatay ko, no? Ayoko talaga. Anong ginagawa niyo dito? Eh di makikijoin. Hindi, joke lang. Makikipanood sana kami eh. Sino naman tong mga to? Mga bakla din ba sila? Papanoorin niyo kami? Ha? Kumuha ka ng manonood sa atin? Oy, wag ka nga OA, Metring. Hi! Di ba sa start pa lang kasangkot na kami? O ano? Anong score mo? Yan ang hirap sa inyo eh. Ang lahat sa inyo ginagawa niyong game. Wala kayong sense of privacy. Ang paggawa ko ng anak is a private matter between me and her. Halika na. Sigurado ako, bullseye na to. Nice. Let's go. So? Malapit na ako maging ina. Yes! Congratulations! Pero galit pa rin ako sa inyo. Sorry na nga, Demi. Kasi naman alam naman ninyong hirap kong gawin to. Sorry na nga eh. Frustration ko lang talaga magkapamilya. Alam naman ninyong wala na akong pamilya. Kaya nga sorry na eh. Sige na nga. This calls for a celebration! Cheers! Cheers! Fatima, may kasalanan ako sa'yo. Gusto kong mag-sorry. Ha? Ako rin, gusto ko rin sana mag-sorry eh. May na-violate akong rule natin. Nag-repeat ako. Ano? Ako rin eh. Mag-best friend nga kayo. Kanino ka nag-repeat? Ikaw muna. Ikaw muna? Pero hindi ako in love ah. Isang rule lang yung na-violate ko. Oo naman. Bakit ka naman mai-in love? So, sino? Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Sige, initials. Pati ba naman daw to gawing game, no? W? W din yung sa akin ah. Washington? Ooh. Pareho pala tayo kay Washington eh. Puta ka talaga, Fatima. Mas puta ka! Ikaw ka puta-putahan. Ikaw ang pinakaputa sa lahat ng puta. Uy, ang daming puta niyan, ha? In love ka ba sa kanya? Hindi ah, baka ikaw. Hindi ah. I cannot trust you anymore. Same thing here. Teka. Kung hindi naman kayo in love dun sa lalaki, saka matagal na ninyong ginagawa ito, diba? So what's the problem? Alam ko na mga girls. Eto, payo ko lang sa inyo, ha? Magpakatotoo na kayo, no? Yan, nakarma na kayo. Hoy,
Hindi ah. Anong hindi? Yan ang hirap kasi sa inyo. Akala nyo lahat ng lalaki kilala nyo na. You don't know them. Miski kaming mga bakla, hindi nyo kami kilala, no? Eh, sino kilala namin? Ma! Yan ang hirap kasi sa inyo eh. Galanting-galanting kayo sa katawan ninyo kung kani-kanina naman nyo pinamimigay. Kuripot kayo sa pagmamahal. Ang nakabukas lang sa inyo, poking nyo, mga puso nyo sarado. Washington. Auntie Evita! So you came all the way from Cebu para sabihin sa akin yan? Oo. Madalas sabihin ni Auntie Evita kay Washington na it's a gift to be sexually active. Pero walang silbi ito kung hindi ka marunong magmahal. At kung hindi ka marunong magmahal, It's as if you failed. Say it. I'm a failure. Hindi mahirap yon. I'm a failure. I'm a failure. I'm a failure! We are both failures! ang payo ni Auntie Evita, hindi kailangan mamili sa amin ni Fatima. Ang kailangan daw ay mahalin kami ng sabay, ng buong puso. Life is a game. Love has its rules. Napaglaro si Auntie Evita dahil madalas din siyang paglaruan. Sumasakay lang siya, naghihintay ng chance na ma-inlove muli. Meanwhile, her game goes on. Regular customer mo ba yan? Oo. Ang laki! Hi! Anong height mo? 6'5". Patingin nga ng kamay mo. Extra large. Gusto mong makipaglaro sa akin? Dad, bakit ko pahihirapan ang sarili ko? Hindi ko kailangang mamili. Mahal naman nila ako eh. I can have them both. Pagsasabihin ko sila, kayang-kaya ko yun. Oh, yeah? Huh? Sinong niloloko mo? Hoy, Sonia, magbayad ka naman ng utang mo. Naku, alam na ni Mami yun. Naku ha, porket alam mo maluwag lang si Mami. Ngayon ko lang sasabihin sa isang babae ito. Mahal kita. Alam ko, mahal mo rin ako. Pero paano si Janelle? Ito, ngayon ko lang sasabihin sa isang babae. Mahal kita. Teka, paano si Fatima? Mahal niya tayo pareho. Pwede ba yun? Siguro, sabi niya eh. So, paano? E di share ulit tayo. Hindi ko kaya. Masasaktan lang ako. Sa akin okay lang na dalawa kami. Pero masasaktan daw si Fatima pag ganun. Best friend ko si Fatima. Mahal ko siya. Ayoko siyang masaktan. Wala po siya. Andiyan siya sa loob. Pero ayaw kanyang kausapin. Sana wag mo na siyang pilitin. Sige po. Pakibigay na lang to sa kanya.
Huwag mo nang masyadong ubusin. Marami ka pang iiyakan sa iyong pagtanda. Lola naman. Totoo. Lola? Sa tingin niyo ba, mahal niya talaga ako? Kita ko sa mga mata. Pero paano na po si Janelle? Kung ano ang mas mabuti, basta't walang masasaktan. Si Eros ang marunong magmahal. Binago man niya ang itsura niya, nananatiling honest ang puso niya. Dati pinagtatawanan namin siya ni Fatima. Ang totoo, kami ang nakakatawa. Demi, Bakit pa? ang tigas naman ng puso mo. Di ba babae naman ang gusto mo? Noon yun, nagbabago naman ng tao eh. Madaming klase ng tao. Ano bang gusto mo? Ikaw, Malapit na ako maging isang ina. anong klaseng ina? Ina na may sariling anak? Ina na may sariling ampon? Ina na nagpapasuso? O inang... Shh. Sana matanggap mo na akong muli. Utangin ang mga lalaking yan. Ayoko na sa kanila. Ano bang nangyari? Yung punyetang boyfriend ko, iniwan ako. Pinagpalit ako sa mas matanda sa akin. Ha? Oo, mas matanda sa akin. Weirdo yata yung lalaking yun eh. Ba't ko ba siya iniiyakan? Mapapatumba ba ako ng isang lalaki lang? Ilang lalaki nang dumaan sa buhay ko. Matibay yata to. Samahan mo ko sa Cebu, dun muna tayo. Umuwi na lang kaya kayo sa atin. Dun muna tayo sa Cebu, dun sa mga kamag-anak ko. Tangin ang puso to kasi. Walang kadala-dala. Eat your apple na baby. Alam mo, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Masarap ba? Oo, sarap. Dito? Diyan. Masarap ba? Sarap. Ilinis ka dito. Binili ni ate kapag hinanap mo daw siya, sabihin ko daw sa'yo, go to hell. Ayan, go to hell. Pero ang totoo niyan, si ate nasa Cebu lang. Sinamahan yung mamang namin para daw magpalipas ng sama ng loob. Lola, saan ba tayo pupunta? Ay, saan masaya, doon tayo pupunta. Kayo, Kaya kayong dalawa. You know, miss, we got your application for visa to Czechoslovakia. Yes sir, Czechoslovakia. Well, I regret to inform you, but... Sandali lang. Ire-reject mo ako, no? Ganun yun eh. Unahan na lang kita. Ikaw na lang ire-reject ko. Babu. Pagod na ako. Lagi na lang ako nare-reject.
Mukha na tuloy akong joke sa inyo. April, marami pa namang ibang pagkakataon eh. Nauubusan na ako ng bansa. Hindi, makakaimbento sila. Mali ba ako na nag-aambisyon ako ng ganito? Sabihin mo nga sa akin. Hindi, di ba sabi nga sa kanta, mangarap ka. Pag nangarap ka, matutupad. Eh, kanta yun eh. Tao ako eh. Yun! Oh! Ate, pera. Sige, mamaya na lang. Fatima, pamilya ko. Tay! Si Fatima ho, kaibigan ko. Kumusta ka, Iha? Madalas kang ba ikwento sa akin ni April? Baka pwedeng makautang. May kompromiso lang kasi ako eh. Pwedeng ibigay mo sa akin bago ka umalis mamaya, ha? Ale! Ano ba? Bilisan mo! Sandali lang. Bakit po, Lola? Siya yun. Siya yung kinukwento ko sa'yo. Yung great love ko. Si George. Siguro nagbabakasyon lang sila dito from the States. Eh, Lola, paano niyo naman nasisigurado na siya ngayon? Eh, ang babata niyo pa, naghiwalay kayo. Alam ko siya yun. Hindi ba sabi ko sa'yo? Ang first kiss, hindi ba kakalimutan? Gusto niyo lapitan ho natin? Wag. Hindi niya na ako makikilala. Lola. 50 taon. Sana 50 taon na kami magkasama. Dapat ngayon, makontento na lang ako sa ilang minuto. Hindi bale. Ang mahalaga, nakita ko siya kahit ilang saglit. Hiling ko. Hoy, Cora, yung panty ko, pinakilaman mo na naman. Fatima. Hoy, Bernadette, yung utang mo nga kay Lola, bayaran mo na. Fatima. Sasagot ka pa eh, no? Bulaklak at tsikulati na naman. Pinatataba mo ba ako? Masarap yan. Hati ulit tayo. Hindi ko makakaya mabuhay ng ganito. Pag naglalakad ako, ang puso ko parang donut. May butas sa gitna. Kailangan nga sigurong harapin na natin. Kaya lang wala na si Janelle. Anong gagawin natin? Siguradong sa nangyayari sa ating tatlo, may masasaktan. Miski ako na lang masaktan. Huwag lang isa sa inyo.
miss you. Ako rin. I tried. Pero hindi ako marunong humanap ng ibang friend. Malas mo. Saan ka ba kasi nagpunta? Nag-soul searching. Kaya lang wala ata akong soul. O baka naiwan dito. Na-miss mo ba mga kalokohan natin noon? Oo naman. Pero tapos na yun, di ba? Ang sabi niya sa akin, willing daw siya to do anything para magkaayos tayong tatlo. Mahal niya tayo pareho. Anong gagawin natin? Para naman tayong aatin ng junior and seniors prom? Oo nga eh, kinakabahan na ako. Nandyan na ang prinsipe, hinintay ng mga prinsesa. Andiyan na siya. Pakilala ka kay Washington, dali. Washington, si Eros. Hi, partner ni Demi. Glad to meet you, pare. Ipinagpatuloy na namin ang aming laro ng pag-ibig. Pero hindi na katawan lang, kundi buong puso at kaluluwa na. Ang sex ay tungkol na sa pagmamahal, at ang pagmamahal ay tungkol na sa buhay. Cheers! Para sa ating tatlo. Para sa ating tatlo. I love you. Mahal din kita. I love you. I love you too. Sa buong buhay ko, wala akong minahal. Kayong dalawa lang. So anong gagawin natin? Dad, Lasing ka na. pero masaya ako, Dad. Nung una gusto ko lang maangkin silang dalawa. Ayoko mang wala ang isa sa kanila. Pero selfish pala ang ganun. Ngayon, I love them enough that I can let them both go. Hindi na kailangan angkinin. Kahit kailan, hindi madali ang magmahal. Nobody said that loving someone was easy. It takes a lot of sacrifice. Natuto ka rin kung paano magmahal ng totoo. I'm proud of you, son. I love you, Dad. Cheers! 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 Pero ang pag-ibig tulad ng sex, dumarating, lumilipas. Di nagtagal at natauhan din kaming tatlo.
Nangyari lang ang lahat para turuan kami ng leksyon. Turuan kami ni Fatima kung ano talaga ang mas mahahalagang rule sa buhay. Eventually, si Fatima ay nakapangasawa ng isang seaman. Minsan 1 taon lang sila magkita, pero okay na yun kay Fatima. Minahal ng lalaki ang lahat kay Fatima. Past, present, and future. Ako, single pa rin, pero masaya ako. Naisip ko na hindi ko kailangan ng lalaki to be happy. I have someone more important in my life, my son. Sa paglipas naman ng panahon, we all remain friends. Si April finally nakatanggap ng visa mula sa Iraq, pero di niya alam kung gagamitin niya. Sina Demi at Eros nakabuo na talaga ng pamilya. Bukod sa anak ni Demi, nag-ampon pa sila ng isang bata. At si Washington, nakatagpo na ng kamatch niya. Very successful ang kanilang pagsasama sa negosyo at sa kasal. At ang pagkakaibigan namin ni Fatima, lalong pinagtibay ng panahon. Meron na kami kanya-kanyang Washington. Si Washington Jr. 1 at si Washington Jr. 2.